Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Handa ka bang araw-araw na masaktan dahil ang mahal mo ay may ibang mahal? Handa ka bang ipaglaban ang pag-ibig mo kahit na lagi kanyang itinataboy papalayo? Handa mo ba siyang sundan sa kahit saang sulok pa ng mundo, makuha lamang ang kanyang pagmamahal? Kung ako ang tatanungin ay kayang-kaya ko dahil lahat ng iyan ay nagawa ko na. Tama kayo nang narinig at hindi ako sumuko para lamang sa pag-ibig. Ako nga pala si Carlito pero mas kilala ako sa pangalang Lito. Dito ako sa Quezon City lumaki pero ipinanganak ako sa probinsya ng Aurora. Ang kwento ko nga palang ito ay tungkol sa amin ng dalawa kong naging kaibigan sa kolehiyo na sina Ian at Juday. Nakilala ko silang dalawa ng 3 taon ko nasa kolehiyo. Naging kaibigan ko sila dahil kaibigan din sila ng iba ko pang mga naging kaibigan at nung maging magkaklase kaming 3, sa isang asignatura ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Hanggang kami na lamang ang laging nagsasama dahil naiiba ang oras ng iba pa naming mga kaibigan. Mabait silang pareho at madalas kaming nagtutulungan sa mga gawain namin sa pag-aaral. Sabay-sabay na rin kaming nagtatanghalian at kapag bakante naman ay tumatambay lamang kami sa aming tambayan. Minsan ay magkukwentuhan, minsan naman ay mag-aaral dahil masisipag talaga sila. Sa tagal kong nakasama ang dalawang ito ay marami ako nalaman tungkol sa pansarili nilang mga buhay. Si Juday pala ay sa payatas nakatira at siya ang panganay sa kanilang magkakapatid at napilitan pang huminto ang sumunod sa kanya para lamang siya makapag-aral ng kolehiyo. Ang nanay lamang daw niya kasi ang bumubuhay sa kanilang 3 magkakapatid, pati na rin sa kanyang amang iresponsable. Manginginom raw kasi ito at sugarol kaya naman kahit na nagtatrabaho ay napupunta lamang sa alak at sabungan ng kinikita nito kaya hirap na hirap ang kanyang nanay sa paglalabada. Mabuti na lamang daw at marunong umintindi ang kanyang kapatid na sumunod sa kanya at kahit sa construction lamang nagtatrabaho ay nakakatulong ito sa kanilang nanay pati na rin sa pag-aaral ni Juday. Si Ian naman ay hindi talaga taga rito. Umuupa lamang siya ng kwarto at ang tunay niyang tirahan ay sa probinsya pa ng Samar. Mula sa isang mayamang pamilya itong si Ian at tila ba hindi siya nauubusan ng pera. Siya ang palagi nanlilibre sa amin ng tanghalian at kapag magkakasama naman kaming mga magkakaibigan sa galaan ay siya ang palaging sumasagot sa mga gastusin. Napakagalante niya at dahil doon ay napakaswerte ko dahil naging kaibigan ko siya. Malaki kasi ang natitipid ko kaya nalalaan ko sa ibang bagay ang aking salapi. Hindi lamang sa pera galante si Ian, pati sa mga gamit ay mahilig siyang magpahiram lalo na yung mga ginagamit namin sa pag-aaral namin. Hindi siya mahirap-hiraman ng gamit lalo na kung alam niyang maingat ang naghihiram. Marami kasi siyang mga gamit at mga gadgets. Kapag kasi napagsasawaan na niya ang isang bagay ay agad siyang bumibili ng kapalit at pinapahiram lamang niya sa aming magkakaibigan ng pinagpalitan at wala siyang pakialam kahit kailan ito'y babalik sa kanya. Habang tumatagal ay may napapansin ako sa sarili ko para kasing iba na ang pagtingin ko sa kaibigan kong si Juday. Hindi na kasi kaibigan ang tingin ko sa kanya. Nakakaramdam na ako ng kakaiba. Sino ba naman kasing hindi mahuhulog sa kanya? Napakaganda na nga niya, napakabait pa. Para siyang isang diwata dahil napaka-perpekto niya at kahit saang anggulo mo tignan ay wala kang mapupuna. Pero may isang bagay na pumipigil sa akin, ang pagkakaibigan namin. Masyado na kaming malapit. Yung tipong ikukwento na niya sa akin ang kanyang talambuhay. Hindi ko yun kayang isugal para lamang sa nararamdaman ko. Pinilit kong itago ang aking nararamdaman para kay Juday. Pero habang tumatagal ay mas lalong umihirap. Lalo na nang kausapin ako ni Ian. Magpapatulong daw kasi siya sa akin kahit na nahihiya. Tinanong ko naman siya kung anong tulong ang hihingin niya at bakit naman siya mahihiya. Pagkatapos ay diretsahan niyang sinabi na gusto raw niyang ligawan si Juday. Nagulat ako sa kanyang sinabi at napamulagat at napatanong kung seryoso ba siya kasi hindi ko gusto makipagbiruan sa kanya. Lalo na kung si Juday ang pinag-uusapan. Pero sinabi niyang hindi raw siya nagbibiro at seryoso siya.
Hindi agad ako nakasagot dahil sa kanyang sinabi. Para kasing ayaw tanggapin ng utak ko ang impormasyong yon. Paano ba naman kasi ay gusto raw niyang ligawan si Juday? Ang kaibigan namin na minamahal ko na at sa akin pa talaga siya magpapatulong. Pero ano nga bang magagawa ko? Hindi rin naman kasi niya alam na may pagtingin ako sa aming kaibigan. Hindi ko kasi yun pinagsasabi kahit na kanino, kahit pa sa aming mga kaibigan at kahit pa sa kanya na parang matalik ko na rin kaibigan. Ilang minuto rin akong tulala kaya naman hinawakan niya ako sa balikat at muling tinanong kung tutulungan ko raw ba siya. Dahil sa pagkabigla ay napasagot na lamang ako ng oo nang hindi nag-iisip. Tuwang-tuwa si Ian sa isinagot ko. Mabuti na lamang daw at may basbas ko kung hindi raw niya yon itutuloy. Napapansin raw kasi niya na parang mas lumalapit kami ni Juday sa isa't isa. Ang akala raw niya may pagtingin ako sa kaibigan namin, kaya raw niya ako kinausap para na rin ikumpirma kung tama raw ba ang kanyang hinala. At kung ang isinagot ko raw kanina ay hindi, ibig sabihin ay may pagtingin rin ako sa aming kaibigan at handa raw siyang magparaya kung nagkataon. Napangiwi ako sa narinig ko. Dala iyon ng pagsisisi dahil nagpadalos-dalos ako sa pagtugon. Kung kaya ko lamang sanang ibalik ang oras ay tiyak na ibang isasagot ko sa kanya. Pero tunay na buhay ito. Walang rewind at walang ando. Pero siguradong habang buhay kong dadalihin ng pagsisisi at panghihinayang. Kahit na hindi sigurado kung tatanggapin ni Juday ang panliligaw ni Ian, ay malaki pa rin ang tsansa na mapa-oo niya ito. Lalo na't alam nilang may basbas ko ang gagawing panliligaw ni Ian. Lumipas ang ilang araw ay nagsimula na nga sa panliligaw ang kaibigan kong si Ian. Magkakasama kaming magkakapatid noon sa aming tambayan. Pare-pareho kaming walang klase kaya naman kompleto kami. Kumuha muna siya ng tiyempo at nang matunog ang abala ang lahat sa kani-kanyang ginagawa ay tinawag niya ako. Pumunta kami sa lagayan niya ng gamit at doon ay kinuha ang bulaklak at mga tsokolate na ibibigay niya kay Juday. Ako ang pinahawak niya ng bulaklak at siya naman ang nagdala ng mga tsokolate. Pinauna niya ako at nang makita ako ng mga kaibigan namin na may daladalang malaking bouquet ng bulaklak ay nagsigawan sila at nagtilian. Nakangiti ako nun habang papalapit kay Juday. Hindi rin niya mapigilan ang kanyang mga ngiti kaya naman kinikilig ang aming mga kasama. Nang makalapit na ako ay ibinigay ko sa kanya ang bulaklak at tinanggap naman niya ito. Matapos yun ay lumayo naman ako ng kaunti at lumapit naman si Ian. Natigilan noon hindi lamang si Juday kundi pati na rin ang mga kaibigan namin. Akala yata nila'y ako ang manliligaw kay Juday. Pinagmasdan ko sila at kitang-kita ko ang pagkabigo sa kanilang mga mata. Pero hindi naman iyon nagtagal nang ipagtapat na ni Ian ang kanyang pagmamahal kay Juday. Napakarami niyang sinabi at halos may kuwento na niya ang lahat ng pinagdaanan nilang dalawa. Tahimik naman ang lahat sa pakikinig sa kanya at nang tanungin na niya si Juday kung papayag ba itong ligawan siya doon na ako nag-ingay. Sinabi kong umuo na siya dahil susuportahan ko silang dalawa. Nakigaya naman ang iba sa akin at sinabing susuporta rin sila. Kaya naman hindi nagtagal ay pumayag na rin si Juday na manligaw sa kanya si Ian. Masayang masaya ako, iyon ang pinapakita ko sa kanila. Pero ang totoo ay durog na durog talaga ako sa loob, lalo na nung sandaling pumayag si Juday. Nararamdaman kong namumuo na ang mga luha sa aking mga mata at para hindi na yun mapansin ay tumalikod ako at pasimpleng pinunasan ng mga yon. Mabuti na lamang at walang nakapansin sa akin. Baka kasi tanungin nila kung bakit ako naluluha. Wala pa naman ako nakahandang may sasagot ng mga sandaling yon. Matapos pumayag si Juday na manligaw si Ian ay nagkayakapan pa silang dalawa. Kapupunas ko lamang ng luha ko pero mukhang may tutulo na naman. Pinilit ko na lamang na umiwas ng tingin dahil nasasaktan talaga ako sa nakikita ko. Ako dapat yon. Kung hindi lamang sana ako naduwag, kung nag-isip lamang sana ako bago tumugon. Lumipas ang mga araw at nagtuloy-tuloy ang panliligaw ni Ian kay Juday. Sa akin siya palagi nagpapatulong kung may mga sorpresa siya o may mga bibiliin siya ron. Pinilit kong maging masaya para sa kanilang dalawa dahil pareho ko silang kaibigan. Pero habang tumatagal ay lalo lamang humihirap. Parang hindi ko matanggap ang mga nangyayari
lalo na kapag nakikita ko silang naglalambingan. Napupuno ako ng inggit, pagkadismaya sa aking sarili at pagsisisi. Kahit na ganun ang aking nararamdaman ay pinilit ko silang suportahan. Mga kaibigan ko rin kasi sila at hindi ko naman gustong traidorin si Ian. Pinili kong ibaling ang atensyon sa pagtingin ko sa iba. Lumabas ako kasama ng iba't ibang babae dahil akala ko'y mawawala ang pagtingin ko kay Juday. Pero kahit sinong babae ang nakasama ko'y hindi mapantayan si Juday. Wala siyang katulad para sa akin kaya kahit na sinong makasama ko ay hindi talaga ako makontento. Isang araw ay hindi pumasok si Ian. Bihira yun sa kanya dahil masipag naman siyang mag-aral. Kaya nang bakanting oras namin ay kaming dalawa lamang ni Juday ang naiwan sa aming tambayan. Nang araw na yun ay parang hindi ako mapakali at nawiwirduhan ako dahil kaming dalawa lamang. Dati naman ay hindi naman ganun dahil nga masyado kaming malapit sa isa't isa, pero ngayon ay hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Kinakabahan ako nang hindi ko alam, para bang hindi na ako mapakali pag kaming dalawa na lamang ang magkasama at palagi kong binabantayan ng bawat pagkilos ko. Baka kasi kung ano ang isipin niya. Matagal akong hindi nagsasalita at nakatuon lamang sa paggawa ng aking mga aralin. Napansin yata niyang napakatahimik ko kaya siya na mismo ang nagbukas ng usapan. Bakit raw napakatahimik ko ngayon? Para raw siyang aantukin dahil sa sobrang katahimikan. Sumagot naman ako at sinabing wala naman ako importanteng sasabihin kaya ako tahimik. Pagkatapos itinanong niya kung kumusta na raw ba ako at ang aking buhay pag-ibig. Nabalitaan na raw niya kasi na lagi akong lumalabas ng iba't ibang babae, ang aking mga kasama. Sumagot naman ako at sinabing ayos lamang. Pagkatapos ay sinabi niyang nagiging babaero na raw ako at hindi raw yon katanggap-tanggap. Sumagot naman ako at sinabing hindi lang ako makapili ng maayos at lahat ng mga nakasama kong lumalabas ay hindi pasok sa akin tipo. Tinanong naman niya ako kung ano ang tipo kong babae, baka raw marituhan niya ako upang hindi na ako maghanap-hanap pa kung saan-saan. Sinabi ko naman sa kanya na tipo ko yung matalino, mabait, mahaba ang buhok, maputi, maganda, bilugan ng mata, kulot na kulot ang pilik mata, maganda ang pagkakapantay-pantay ng ngipin at higit sa lahat yung mas maliit sa akin. Lahat ng sinabi ko ay katangian niya. Hindi ko alam kung nakatunog ba siya sa ibig kong sabihin pero bahala na. Alam ko naman na wala akong pag-asa sa kanya pero nagulat ako sa kanyang isinagot. Huwag daw akong magbiro ng ganon dahil magkaibigan kaming dalawa. Doon ko nakumpirma na alam pala niya na siyang tinutukoy ko. Sinabi ko naman na magkaibigan din sila ni Ian pero pumayag siyang magpaligaw dito. Sumagot siya at sinabing iyon nga ang punto. Magkakaibigan kaming tatlo at nanliligaw sa kanya si Ian kaya wag na wag ko raw sasabihin may gusto ako sa kanya dahil binabalak na rin daw niya itong sagutin. Umamin rin siya na may gusto raw siya sa akin pero dati raw iyon dahil ang akala niya pareho kami ng nararamdaman. Pero nang ligawan raw siya ni Ian at sinusuportahan ko ito, doon daw niya nalaman na wala siyang pag-asa sa akin. At sa ilang buwan raw na panliligaw sa kanya ng kaibigan ko'y unti-unti na raw nahulog ang loob niya, lalo na nung nabalitaan niyang lumalabas ako kasama ng iba't ibang mga babae. Kaya raw ngayon ay nagdesisyon na siyang sagutin ito. At sana lamang daw ay wag akong gagawa ng dahilan para magbago pa ang kanyang isipan. Natameme ako sa kanyang sinabi. Matagal akong hindi nakasagot dahil bumalik na naman ang isipan ko sa eksena kung saan kami nag-usap lamang ni Ian na nagtatanong kung gusto ko raw ba siyang tulungan na manligaw kay Juday. Nang mga sandaling yun ay napuno na naman ako ng pagsisisi. Hindi ko akalain sa isang maling desisyon at pagsagot ko ay manghihinayang ako ng labis. Gustong gusto ko nang sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman pero napagtanto ko na siguro nga ay hindi siya nararapat sa akin at mukhang silang dalawa talaga ni Ian ang nararapat para sa isa't isa. Alam kong pagsisisihan ko ang isasagot ko pero ito nga siguro ang nararapat. Tumawa ako ng peke at pilit. Sinabi ko sa kanya na nagbibiro lamang ako, tumingin ng pasensya. Gusto ko lamang talaga makita ang reaksyon niya pero ang ibang kinalabasan nito. Hindi ito kinatuwa ni Juday. Sinampal niya ako at padabog na lumisan. Hindi ko na siya hinabol pa dahil alam kong nasaktan siya. Pero ang hindi niya alam
ay ako ang labis na nasaktan dahil sa mga desisyon ko sa buhay. Lalo na nang malaman kong mali pala ako ng pinili. Ako sana yung nanliligaw sa kanya. Ako sana yung sasagutin niya at hindi si Ian. Napabuntong hininga na lamang ako sa labis na pagkadismaya at pagkatapos ay umuwi na lamang ako kahit na may pasok pa ako ng araw na yon. Nawalan na kasi ako ng gana dahil sa nangyari at hindi ko na rin matutukan ang aking ginagawa. Napakasakit talaga magmahal lalo na sa taong alam mong hindi naman nakatadhana para sa'yo. Simula ng araw na yun ay parang umiiwas na sa akin si Juday. Kapag magkakasama kami magkakaibigan ay kinakausap niya ang lahat. Puwera sa akin at kapag kaming dalawa na lamang muli ay minsan ay nagmamadali siyang lumisan. Nawawala na rin ako ng lakas ng loob na kausapin siya dahil doon. Siguro dahil nga nasaktan ko siya sa nangyari. Hindi nagtagal ay sinagot na ni Juday si Ian. Masaya ako para sa kanilang dalawa pero nalulungkot pa rin ako sa aking sarili. Tumigil na rin ako sa paglabas-labas kasama ng kung sino-sinong babae dahil parang nagluluksa ang aking puso. At hindi nagtagal ay kumalas na rin ako sa aming samahan. Hindi na ako tumambay kasama ang iba pa naming mga kaibigan at pinili ko na lamang maging mag-isa. Napabayaan ko na rin ang aking pag-aaral at dahil nagkaroon ako ng mga pagsakit na pilitan akong tumigil. Isang araw ay dinalaw ako ni Warren sa aming bahay. Si Warren ang isa sa mga kaibigan namin ni Juday at Ian. Siya ang pinakamatagal ko ng kaibigan sa kanilang lahat at siya rin ang nagpakilala sa akin sa grupo. Kinamusta niya ako at tinanong kung ano bang nangyayari sa akin. Hindi ko na raw kasi sinasagot ang kanyang mga tawag at hindi na rin daw niya ako nakikita sa aming tambayan at paaralan. Pinapasok ko muna siya sa aming bahay at sa aking silid at nang naroon na kami hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng dahilan kung bakit hindi na niya ako nakikita at hindi ko sinasagot ang kanyang mga tawag at ang dahilan nun ay sina Juday at Ian. Pati na rin ang mga maling desisyon na nagawa ko sa buhay na naging dahilan ng lahat. Sinimulan ko muna noong nagpatulong at humingi sa akin ng permiso si Ian na manliligaw kay Juday hanggang sa pag-uusap namin ni Juday nang kaming dalawa lamang ang naiwan sa aming tambayan. Hindi na siya nagtaka nang malaman niyang may gusto ako kay Juday. Ang buong akala nga rin daw nila ay ako talaga ang manliligaw at hindi si Ian. Pero wag ko raw masyadong sisihin ang aking sarili. Naipit lang daw kasi ako sa sitwasyon at tinimbang ko lamang daw ng mas mabigat ang aming mga pagkakaibigan kaysa sa sarili kong damdamin. Pero hindi pa raw doon nagtatapos ang lahat dahil may kinabukasan pang naghihintay sa akin. Basta patuloy lamang daw akong lumaban at malalampasan ko rin daw ang lahat. Sinabi ko naman na para saan pa dahil ang babaeng pinakamamahal ko, ang tanging babaeng kinakakitaan ko ng kinabukasan na kasama ko ay wala na, nasa piling na ng iba. Sumagot naman siya at sinabing hindi lamang daw si Juday ang nag-iisang babae sa mundo, marami pa raw iba. Ngunit sumagot ako at sinabing ginawa ko na yon at wala akong makitang kagaya niya. Isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit lalo siyang napalayo sa akin. Muli siyang sumagot at sinabing abala pa rin ako sa pagtingin kay Juday kaya hindi ko makita ang babaeng tunay na para sa akin. Kung tatayo lamang daw at muling bubuksan ang aking mga mata ay mahahanap ko rin daw ang para sa akin. Hindi na lamang ako sumagot at tinignan ko na lamang siya. Baka kasi tama siya na hindi ko na mahanap ang tunay na para sa akin dahil si Juday pa rin ang pinapangarap ko. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na hindi lamang daw siya nagpunta rito para kumustahin at payuhan ako. May mas importante pa raw siyang dahilan. At nang tanungin ko naman siya kung ano ang tunay niyang sadya ay bagya siyang natahimik. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Nitong nakaraang buwan raw kasi ay niyaya sila ni Ian na sumama sa bahay nito sa Biringan City sa Samar. Piyesta raw kasi sa kanila kaya naman nag-iimbita si Ian. Naalala ko rin iyon na nakatanggap rin kasi ako ng text kay Ian at iniimbita niya akong sumama pero pinagwalang bahala ko lamang yon dahil kinonsidera ko na ang aking sarili na hindi na parte ng kanilang grupo. At dahil daw sa napakalayo ng Samar ay lahat daw sila hindi pinayagang sumama ng kanilang mga magulang. Bukod kay Juday, personal daw kasi itong ipinagpaalam ni Ian sa ina nito at dahil niregaluhan ng mamahaling alahas ay agad-agad raw itong pumayag.
Pero ito raw ang tunay na problema. Isang buwan na kasi ang lumipas pero hindi pa rin umuwi ng Quezon City ang dalawa. Hindi rin daw sila makontak kaya nag-aalala na raw ngayon ang nanay ni Juday, pati na rin ang aming mga kaibigan. Tinanong ko siya kung bakit niya kinukwento sa akin ito. Sumagot naman siya. Lahat daw sila gustong malaman kung kumusta na si Juday at gusto raw nila na siya'y bumalik dito. Pero wala raw may lakas ng loob na magpunta ng Samar para hanapin siya. At kung sa lakas ng loob lamang daw ay ako kaagad ang naisip nila. At alam daw nila na kapag nalaman ko daw ang nangyari ay hindi ako mag-aatubiling magbiyahe at sigurado raw silang susuyurin ko ang buong Samar may balik lamang daw si Juday. Tama nga kanyang sinabi kahit na may hindi naman kami pagkakaunawaan ni Juday ay handa pa rin akong gawin ang lahat para sa kanya. Lalo na't hindi naman namin alam kung paano na siya, kung ayos lamang ba siya o nasa gitna siya ng panganib. Sinabi ko kay Warren na gusto kong pumunta ng Samar para hanapin si Juday pero kasalukuyang gipit ang aking pamilya. Hindi pa kasi ako nakakahanap ng trabaho at napakarami naming mga bayarin. Sumagot naman ito at sinabing huwag ko raw alalahanin ng pera dahil may kaya naman daw ang iba naming mga kaibigan at kapag nalaman daw nila na gusto kong hanapin si Juday ay hindi raw sila magdadalawang isip na pondohan ang aking paglalakbay. Tumugon ako at sinabi sa kanya na hindi yun sapat dahil hindi ko yun kakayaning mag-isa. Kailangan ko na makakasama. Sumagot naman siya na sinabing malabo raw na may sumama sa akin dahil nga hindi sila pinayagan ng kanilang mga magulang. Pero kung kailangan ko daw talaga ng kasama ay pwede niya akong samahan. Hindi na lamang daw siya magpapaalam sa kanila. Bahala na lamang daw kapag nakauwi na kami. Matapos kaming mag-usap ay nagsabi siya sa iba pa naming mga kaibigan at sinabing magpupunta kaming dalawa. Sinabi rin niya na wala kaming pondo at may mga nagsabi naman na magbibigay sila ng pera para sa pamasahe at pagkain namin ni Warren ng ilang araw. At kapag naubos raw iyon habang nasa Samar pa kami ay handa raw silang magpadala para dagdagan iyon. Kinabukasan ay nag-impake agad ako ng mga gamit at nang tanungin ako ng aking nanay kung saan ako pupunta ay sinabi ko magtatrabaho na ako. Hindi naman siya nagtanong pa noon hanggang sa makaalis na ako ng bahay. Sa terminal kami ng bus patungo sa Sorsogon kami nagkita-kitang magkakaibigan. Parang reunion ngayon dahil matagal ko silang hindi nakita at ganoon din sila sa akin. Nang kumpleto na nga kami nagbigay sila ng malaking halagang pera. Pinagambag-ambagan raw nila yon at huwag daw kaming mag-alinlangan na gumastos dahil kung handa raw kami ni Warren na magpunta ng Samar para hanapin lamang si Juday ay handa naman daw silang gumastos na kahit na magkano para lamang mangyari yon. Matapos yun ay nagpaalam na kaming dalawa ni Warren sa kanila at sumakay na ng bus. Inaasahan na namin aabutin ng 10 hanggang 12 oras ang biyahe kaya nagbaon na kami ng mga makakain. Habang nasa biyahe ay tinanong ko si Warren kung alam ba niya ang papuntang Biringan o kung saan ito matatagpuan. Sinabi naman niyang hindi niya alam. Pagkatapos ay ako naman ang tinanong niya kung alam ko raw ba kung saan yon. Sumagot din ako at sinabing hindi ko alam. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na namin mahahanap si Juday. Madali lang naman magtanong at iyon ang binabala kong gawin kapag nasa Samar na kami. Marami pa kami napag-usapan ni Warren sa loob ng bus. Masyado kasing mahaba ang biyahe at kinakailangan naming libangin ang aming mga sarili. Hindi rin kasi kami gaanong nakapagkumustahan kahapon dahil agad rin siyang umuwi matapos kaming makapagdesisyong umalis upang makapag-impake. Nang tanungin ko siya kung paano siyang nakalabas ng kanilang bahay, dala ang bag niyang siksik sa laman ay sinabi niyang kagabi pa raw nasa labas ng kanilang bahay ang kanyang bag. Itinago raw niya ito ng mabuti para hindi makita ng kanyang mga magulang. At kanina naman daw pag-aalis ng kanyang mga magulang para daw magtrabaho ay umalis na siya. Baka raw kasi bumalik pa ang mga ito at hindi siya matuloy sa aming lakad. Marami pa kaming napag-usapang dalawa habang nasa biyahe. Hanggang sa nakatulog na lamang kaming pareho. Ginising na lamang kami ng konduktor kasi nakarating na nga kami ng Sorsogon. Alas 8 na yun ng gabi kaya naman hindi pa namin alam ang sunod na gagawin. Iniisip namin noon kung magbabiyahe pa ba kami kaagad o matutulog muna sa terminal. Mukha naman kasing ligtas doon pero dahil nakatulog kami sa bus ay may lakas pa kami at siguradong hindi muna kami dadalawin ng antok. Habang nag-iisip ay nakaramdam ako ng gutom
kaya niyaya ko muna siyang kumain. May kainan naman sa terminal kaya hindi na kami lumayo pa. Kahit mas mahal ang pagkain ay mas pinili na lamang namin doon, lalo na't may mga bitbit naman kaming gamit at hindi namin pwedeng iwan ng mga yon, baka kasi manakaw. Kung lalabas naman kami at dadalhin ng mga gamit ay magiging sagabal lamang sa amin ang mga yon, lalo na't maghahanap pa kami ng kakainin at hindi pa kami sigurado kung anong gagawin namin. Kung magbabiyahe na ba o magpapalipas pa ng gabi. Habang kumakain ay gumawa na kami ng plano kung paano ipagtatanong-tanong ang bayan ng Biringan. Maganda kung maghihiwalay kami pero hindi namin pinili ang ganoong siste dahil pareho kaming dayo sa lugar. At isa pa iba ang kanilang lingwahe at kultura, baka mas magkaproblema lamang kami. Ang gagawin na lamang namin pagkababa namin ng Samar ay magtatanong-tanong kami kaagad. At kapag may nakapagbigay sa amin ng direksyon ay pupuntahan namin kaagad yon. Matapos kaming kumain at puro pagpaplano lamang ang aming ginawa at nang magbabayad na ako sa tindere sinamantala ko na ang pagkakataon para magtanong kung saan ang sakayan ng barko patungong Samar at kung may biyahe pa ba ng ganitong oras. Sumagot naman ang tindera at sa pagkakaalam raw niya may biyahe ng 8:30 at ang kasunod raw noon ay 12:00 na ng madaling araw. Pagkatapos ibinigyan niya kami ng direksyon. Nagpasalamat naman ako sa kanya at agad na pinuntahan si Warren para makapagdesisyon kami. Nang malaman ni Warren ang oras ng biyahe ay napatigil siya sa suot niyang relo. Pasado 9:00 na pala kaya hindi kami aabot sa biyaheng pang 8:30 pero maaga pa naman kami para sa 12:00. Doon ay nagdesisyon kami magbiyahe na at bahala na kung ano ang susunod na mangyayari. Ganoon naman kasi kami palagi. Sumusunod lang sa agos ng buhay kung saan kami dadalhin nito. Nang mapababa na namin ang aming mga kinain ay nagsimula na kami lumakad tungo sa sakayan ng barko. Binagalan lamang namin dahil hindi naman kami nagmamadali. Matagal pa naman ang 12:00. Malapit lang din naman sa terminal ng bus ang sakayan ng barko kaya ilang minuto lamang ang ginugol namin sa paglalakad. Nang makarating doon ay bumili na ako ng tiket at binayaran ang lahat ng dapat bayaran at matapos ay naghintay na lamang kami na matawag ang barkong sasakyan namin. Habang naghihintay ay hindi ko mapigilang kabahan. Iniisip ko kasi kung ano ang nangyari kay Juday at kung bakit hindi na sila bumalik ni Ian sa amin. Sigurado akong may ginawang masama sa kanya si Ian dahil ang pagkakakilala ko kay Juday ay hindi niya pwedeng iwan ang kanyang pamilya. Kaya nga siya nag-aaral ng mabuti ay dahil gusto niyang iahon ang pamilya niya sa hirap at ilayo mula sa tatay niyang abusado. Hindi naman sa pinag-iisipan ko ng masama ang kaibigan kong si Ian pero wala kasi akong ibang mahanap na rason kung bakit 1 buwan na ang lumipas at hindi pa rin sila bumabalik. Kung sakali kasing natagalan lamang sila ay dapat nakontak na sila ng aming mga kaibigan o kaya'y nag-text man lamang sila para ipaalam ang nangyari. Iba kasi ito. Walang nakakaalam kung ano ang kalagayan nila at lahat kami ay masama ang kutob at hindi lamang ako. Napansin naman ni Warren ang pagkatahimik ko kaya naman tinanong niya ako. Sumagot naman ako at sinabing nag-aalala ko para kay Juday. Pagkatapos ay tinanong ko siya kung bakit lumipas ang 1 buwan bago niya sinabi sa akin ang sitwasyon. Sumagot naman siyang sinabi na hindi rin daw nila alam na hindi pa bumabalik sila. Sinabi raw kasi ni Ian na 1 linggo lamang silang mananatili ron at nang hindi raw sila makontak sa loob ng 1 linggong yon ay inakala nila na nagtatampo lamang ang dalawa dahil hindi nga sila sumama. Kaya mula raw noon ay hindi na nila matawagan pa ang mga yon. Nitong nakaraang 2 araw lamang nila nalaman na hindi pa nakakabalik ang dalawa. Dahil pinuntahan ng nanay ni Juday ang isa sa aming mga kaibigan at nagtanong-tanong kung bakit hindi pa bumabalik ang kanyang anak pero nakauwi na sila. Nagtataka raw ang kaibigan namin nang tanungin siya at doon lamang nila nalaman na napapayag lang ni Ian ang nanay ni Juday na sumama ito dahil ang sabi raw ni Ian ay marami silang pupunta. At mula raw noon ay sinubukan muli nilang tawagan ng dalawa pero hindi na sila makontak pa. Doon na tumindi ang kutob ko na may masamang ginawa si Ian. Nanginigan laman ko sa kaba at galit. Na paano na kaya si Juday at bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kaming balita sa kanya. Buhay pa kaya siya? Sana naman ay walang nangyari sa kanya.
Bago mag-alas 12 ay tinawag na ang barkong sasakyan namin. Sumakay na kami ni Warren at nasabi ko na sa sarili kong heto na, pagbaba namin na Samar. At iyon ang unang hakbang ng paghahanap namin kay Juday. Kinakabahan pa rin ako pero napapalitan na ito ng determinasyon. Hindi ngayon ang tamang oras para magsisi pero alam ko na may kasalanan din ako kung bakit nawawala ngayon si Juday. Dahil ang punot dulo ng lahat ay ang maling desisyon ko na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. At para may tamang pagkakamali ko ay gagawin ko ang lahat mahanap lamang si Juday at may uwi siya sa kanila. Habang nasa biyahe ay hindi ko pa rin mapigilan ang pag-iisip. Mabuti na lamang at nandito si Warren para kausapin ako palagi dahil sa kanya'y nagkakaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang anumang problema na mayroon kami. Mabuti na lamang talaga at sumama siya. Bandang alas 2 na ng madaling araw nang makadaong ang sinasakyan naming barko sa pier. At dahil madilim pa'y napagpasyahan muna naming matulog doon, hindi naman siguro bawal at kung papalisin naman kami hahanap na lamang kami ng ibang lugar na mapagpapahingahan. Umaga na nang magising ako. Ginising ko na rin si Warren para makakilos na kami. Naisip ko na maghanap muna kami ng karinderya para makakain. At doon kami mauunang magtanong kung saan ba matatagpuan ang bayan ng Biringan. Umayon naman siya sa sinabi ko at maganda raw ang naisip kong plano kaya tumayo na kami at umalis ng pier. Nang may nahanap na nga kaming kainan ay agad kaming namili ng pagkain. Sinabi ng tindera na umupo na raw kami at dadalhin na lamang daw ng serbedora ang pagkain doon. May pagkasosyal pala ang karinderyang ito. May serbedor pa na maghahatid. Sa bagay sakto lamang naman sa presyo dahil may kamahalan din kasi. Nang ihatid na sa amin ang pagkain ay agad kong tinanong ang serbedor kung alam ba niya kung saan matatagpuan ang bayan ng Biringan. Sumagot naman siya at sinabing hindi raw niya yun alam. Pagkatapos nun ay umalis na siya kaya hindi na ako nagtanong muli. Nagkatinginan pa kami ni Warren nang sabihin niyang hindi niya alam. Pero ang una naming naisip ay baka hindi taga rito ang lalaki kaya naman kumain na lamang kami. Matapos kumain ay nagbayad na ako sa tindera. Sinadya kong buong 1,000 ang ibabayad upang matagalan siya sa pagsusukli. Habang abala naman siya sa panunukuli ay tinanong ko siya kung saan parte ba ng Samar ang Biringan at paano kami makakarating dito. Tinignan niya ako ng seryoso matapos kong magsalita. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun pero makalipas ang ilang sandali ay sumagot din siya at sinabing hindi rin daw niya alam. Muli ko siyang tinanong kung hindi ba siya taga rito pero sumagot siya at sinabing dito raw siya sa Samar pinanganak, lumaki at nagkaisip pero hindi raw niya alam ang lugar na Biringan. Pagkatapos ay ibinigay na niya sa akin ang sukli at iniwanan ko na siya. Pinuntahan ko si Warren at ibinalita sa kanya ang sinabi ng tindera na hindi nito alam ang lugar na tinatawag na Biringan. Pareho kaming natulala ng mga sandaling yon. Una yung serbidor, ngayon naman yung tindera. Bakit hindi nila alam ang Biringan? Sa pagkakataong yun ay isa lamang ang nasa isip namin ni Warren na baka nag-imbento lamang si Ian ng lugar na Biringan. Hindi kami gaanong sigurado dahil sa dadalawang tao pa lamang ang napagtanungan namin. Kaya naman lumisan na kami kaagad ng karinderya at para makumpirma nga kung tama ang hinala namin ay nagtanong-tanong pa kami sa ibang mga tao. Makalipas ang halos 1 oras na pagtatanong ay iba-iba ang sagot ng mga nakuha namin. Halos karamihan ay nagsabi na hindi raw nila alam kung saan ang Biringan. May iba namang nagsasabi na baka Biliran daw ang hinahanap namin dahil halos magkapareho lamang daw ang pangalan. Pero alam naming hindi iyon Biliran dahil ilang beses nang nabanggit sa amin ni Ian noon ang pangalan ng lugar na kanyang pinanggalingan at sigurado kaming Biringan ang sinabi niya. Ayon naman sa ibang napagtanungan namin ay alam daw nila ang Biringan pero hindi raw yon totoo. Gawa-gawa lamang daw ang lugar na yon. At kung bakit ay hindi naman nila sinabi. Halos maghapon na kaming nagtatanong pero pare-pareho lamang ang nakukuha naming tugon. Nakakapagod pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap si Juday. Dahil wala kaming makuwang magandang sagot ni Warren ay nagdesisyon na kaming pumunta sa kabilang bayan. Gaya kasi ng sinabi ko ay handa kong suyurin ang buong Samar mahanap lamang si Juday at iyon na nga ang binabalak kong gawin.
Tumagal ang paghahanap namin ni Warren ng hindi lamang araw o linggo, kundi 3 buwan. Kapag wala kaming napapala sa isang bayan ay lumilipat kami sa kabila. Minsan ay kapag ginagabi na, ay may nahanap kaming upahang bahay at doon kami nagpapalipas ng gabi. Kung wala naman kaming mahanap, lalo na sa mga liblib na barangay ay naghahanap lamang kami ng kahit na anong masisilungan at doon na kami matutulog. Hanggang sa napadpad kami sa Gandara at doon ay may nagsabi sa amin na hanapin raw namin ang albularyong si Mang Janong. Kabilang barangay lamang daw yun mula sa napagtanungan namin, pero liblib daw ang barangay na yon. Siguradong si Mang Janong daw ang makakatulong sa aming mahanap ang lugar ng Biringan. Nakakapagtaka naman na albularyo ang makakatulong sa amin, pero sa loob ng 3 buwan ay ngayon lamang kami nagkaroon ng maayos na sagot, kaya agad kaming nagtanong kung paano pupuntahan ang baryong yon at sinabi ko rin na magbabayad kami ng kahit na magkano. Sumagot naman ang napagtanungan namin na sinasabing kailangan lang naming sumakay ng tricycle at ihahatid kami nito kung saan makakapasok ang mga sasakyan. Pero kailangan pa rin naming maglakad kaya magtanong na lamang daw kami sa tsuper o sa mga nakatira malapit doon. Pagkasabi niya noon ay agad akong tumawag ng tricycle at sinabing pupunta kami kay Mang Janong. Sinabi ng tsuper na may kalayuan na raw yon. Kahit nasa kabilang barangay lamang daw kaya 300 ang kanyang sisingilin. Masyadong mahal iyon para sa tricycle. Baka gusto lamang niya kaming gulangan dahil nga dayo kami. Pero kahit alam namin yun ni Warren ay pinatos pa rin namin. Iyon na lamang kasi ang iisang pag-asa namin at hindi pa rin namin nauubos ang perang pinagambag-ambagan ng aming mga kaibigan. Sakay ng tricycle ay tumagal lamang ng halos 1 oras ang aming biyahe. Kaya siguradong walang 300 ang bayad noon sa mga taga rito. Ibinaba kami ng tsuper sa dulo ng daan at walang kabahayan doon. Matapos magbayad ay tinanong ko siya kung paano mararating ang bahay ni Mang Janong at sinabi lamang niya na diretsuhin lamang ang daan. May mga kabahayan din daw kami madaraanan kaya huwag kaming mag-alala. Kahit na inisahan kami nito ay nagtiwala pa rin kami sa kanya. Hindi naman siguro niya kami lolokohin dahil wala naman siyang mapapala. Niloko nga niya kami kanina pero may napala naman siya. Iyong sobra sa binayad namin. Nang makaalis ang tricycle ay nag-text muna si Warren sa aming mga kasamahan at ibinalita ang nangyari. Pagkatapos ay sinimulan na naming sundan ni Warren ang daanan. Mukhang napakaliblib talaga nito dahil magkabila ang kakahuyan ng daraanan namin. Hindi naman siguro kami maliligaw basta-basta. Basta susundan lang namin ang daan. Makalipas ang mahigit 30 minutong paglalakad ay may nakita na rin kaming mga bahay. Hindi na rin puro puno ang nadaraanan namin. May mga taniman na rin. Nakakita agad kami ng mga tao sa labas ng taniman kaya nagtanong agad kami kung nasaan ang bahay ni Mang Janong. Sumagot naman ang isa sa kanila at sinabing may kalayuan pa raw. Nasa 15 minutong paglalakad pa. Diretsuhin lamang doon namin ang daan at ang unang bahay na makikita namin ay iyon na raw ang kay Mang Janong. Nagpasalamat naman ako at pagkatapos ay lumakad ng muli. Nasa 10 bahay na magkakadikit lamang ang bahay na nakita namin mula roon ang napagtanungan namin. Pagkatapos ay ang mga taniman muli ang kasunod. Dineretso lamang namin ni Warren ang daan at sinunod ang lahat ayon sa napagtanungan namin. Hanggang sa marating na nga namin ni Warren ang nag-iisang bahay sa gitna at doon na rin ang dulo ng daan. Nang marating namin ang pinto ay agad akong kumatok. Makalipas lamang ang ilang sandali ay lumabas ang isang matandang lalaki. Kahit matanda na ito at puro uban na ang buhok, ay nakakapagdakan napakalaki pa rin ang kanyang pangangatawan. Bakat na bakat kasi ito sa suot niyang damit. Tinanong niya kung sino daw ba ang kailangan namin at sumagot naman ako. Sinabi kong hinahanap namin ang albularyong nagngangalang Mang Janong dahil ito ang taong makakatulong sa amin. Sumagot naman siya at sinabing siya ang hinahanap namin at pagkatapos ay tinanong niya kung ano bang may tutulong niya. Sumagot ako. Sinabi kong gusto namin pumunta ng Biringan dahil may hinahanap kaming isang kaibigan. Lumingon muna siya sa paligid at pagkatapos niyaya niya kaming pumasok sa loob ng kanyang bahay. Nang makapasok na kami ay agad niyang isinarado ang pinto at pinaupo kaming dalawa ni Warren. Matapos itinanong niya kung bakit namin gustong pumunta ron. Iyong buong kwento raw sana ang gusto niyang marinig
at walang mga pasakali at pabitin. Dahil sa kanyang sinabi ay nagkwento na ako. Ang una kong sinabi ay ang tungkol kay Ian na nagsasabing mula siya sa bayan ng Biringan. Pagkatapos naman ay ang panliligaw niya kay Juday at bandang huli ay nang isama niya ito sa kanila. At hanggang ngayon na 4 na buwan na ang lumipas ay wala pa rin kaming balita tungkol sa kanilang dalawa. Ikinuwento ko rin na napagdaanan naming dalawa ni Warren habang hinahanap ang Biringan, pati na rin ang mga sagot na natanggap namin mula sa aming mga napagtanungan. Sumagot naman si Mang Janong at sinabing hindi talaga alam ng ibang tao ang Biringan. Pero bago raw siya magpatuloy ay may gusto siyang klaruhin. Tinanong niya kung may piltrum ba si Ian. Kung hindi raw namin alam na may piltrum ay ituturo niya ito sa kanya. Yun daw yung parang guhit sa pagitan ng labi at ilong. Nagkatitigan kaming dalawa ni Warren at pilit naming inaalala ang mukha ni Ian. Parang wala nga siya nito pero hindi namin napapansin dati. Pero dahil pareho kami nang iniisip ay nakumpirma namin na wala talagang ganito si Ian. Sinabi ko kay Mang Janong na wala ngang piltrum ito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkukwento. Ang Biringan daw ay isang syudad dito sa Samar at hindi raw iyon syudad ng mga tao kundi ng mga engkanto. Hindi ka panipaniwala ang mga unang salitang tinura ng matanda. Engkanto. Nagbibiro ba siya? Yun ang laman ng aking isipan. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba siya. Lalo na't hindi naman talaga ako naniniwala sa mga albularyo. Gusto ko nang yayain si Warren na umalis. Pero may parte sa isipan ko na nagsasabing patapusin ko muna siyang magsalita bago magdesisyon. Ang mga engkanto raw ay mukha ring mga tao pero may kulang sa kanilang pisikal na katangian. Iyon nga yung piltrum. Sa sinabi niya ipinapahiwatig niyang hindi tao si Ian kundi isang engkanto. Mayayaman raw ang mga engkanto at sagana raw ang Biringan sa ginto. At hindi lamang daw yun ang lamang nila sa mga tao dahil makapangyarihan din daw ang mga ito. Magaling silang gumamit ng itim na salamangka dahil likas na rin iyon sa kanila. Malaya raw na nakakapaglabas-pasok ng Biringan ng mga engkanto gamit ang mga lagusan na ginawa nila patungo sa mundo nating mga tao. At iba-iba ang kanilang mga sadya. Ang iba'y gusto lamang matutunan ng kultura ng mga tao. Ang iba naman ay naghahanap ng kanilang mga alipin at ang iba naman daw ay naghahanap ng mga asawa. Masyado raw kasing mababa ang populasyon ng mga babaeng engkanto kaya ang iba ay tao ang kanilang hinahanap. Pero hindi raw basta-bastang mga tao. Naghahanap sila ng mga perpektong tao, yung magaganda, matatalino upang mapanatiling maganda ang kanilang lahi. Dahil na rin daw sa marami silang naaakit na tao para maging kanilang alipin, ay lalo para umunlad ang syudad ng Biringan. Mas maunlad pa nga raw ito sa kahit na anong bayan sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Hindi lamang daw sila sa mahika nangingibabaw, kundi pati na rin sa mga makabagong teknolohiya. Kaya kung makikita mo raw ang Biringan ay para ka nasa malayong kinabukasan, ay maaakit ka talagang tumira ron. Pero kung lalaki ka at walang babaeng engkanto na magkakagusto sa iyo, ay idaragdag ka lamang nila sa kanilang mga alipin. Gagawin ka raw tagamina ng ginto, tagagawa ng gusali o alipin sa bahay ng mga engkanto. Tinanong ko naman si Mang Janong kung saan siya kumuha ng mga impormasyong yon. Hindi kasi kapanipaniwala. Sinabi niya sa akin na kung hindi raw ako naniniwala ay maaari na akong lumisan. Sumagot naman ako at sinabing naniniwala ako sa kanya at siya na lamang ang pag-asa namin upang mabawi si Juday. Sumagot siya at sinabing isa siyang tao na nakakalabas-pasok sa Biringan. Marami siyang alam na orasyon dahil buong buhay raw niya ay isa siyang albularyo at ang iba sa kanyang mga kaalaman ay pinagpasapasahan raw ng kanyang angkan at ang iba naman daw ay natutunan niya sa mga kapwa niyang albularyo noong siya'y naglalakbay. Kaya raw niyang magbukas ng lagusan patungong Biringan at kaya rin daw niyang magbalat kayo na isang engkanto at wala pa raw nakakahuli sa kanya. Kung sakaling nagayuma lamang daw ang aming kaibigan ay kaya rin niyang alisin ang gayuma, pero isa lamang daw ang hindi niya kaya. Kapag ang isang tao raw kasi ay nakakain na ng itim na kanin sa Biringan ay hindi na ito makakalabas pa. Hindi raw niya yun kayang kontrahin. Sinabi ko naman na 4 na buwan na naming hinahanap si Juday
at baka sa loob ng 4 na buwan na yun ay nakakain na siya ng itim na kanin. Sumagot siya at sinabing wag daw akong mag-alala dahil magkaiba ang takbo ng araw at oras dito sa Biringan. Dahil ang 4 na buwan na rito ay maaaring araw pa lamang ang lumilipas sa Biringan, kaya maaari pa raw na hindi pa nakakakain ng itim na kanin si Juday. Muli na ako napuno ng pag-asa sa narinig, kaya naman tinanong ko kung paano kami ni Warren makakarating doon dahil tumatakbo ang oras. Sinabi ko rin na handa kaming magbayad ng kahit na magkano. Sumagot naman siya at sinabing hindi raw niya kailangan ng pera namin, kaya naman tinanong ko siya kung ano ba ang gusto niyang kapalit at nagulat ako sa kanyang sinabi. Wala raw dahil gagawin daw niya yun ng libre at sasamahan pa raw niya kami para iligtas si Juday. Nang tanungin ko siya kung bakit ay sinabi niyang isa na siyang matanda na puspos na ng taon at malapit nang mamaalam. Marami raw siyang nagawang mali ng kanyang kabataan at isa na raw doon ang pagkabisa niya sa mga itim na orasyon. Kaya ang gusto raw niya bago mamaalam ay makagawa ng maraming kabutihan sa kapwa gamit ang kanyang mga natutunan dahil naniniwala raw siya na makakabawas iyon kahit papaano sa kanyang mga kasalanan. Matapos magkwento ay sinabihan kami ni Mang Janong na mamayang gabi rin ay pupunta raw kami ng Biringan. Kailangan lamang daw niyang ihanda ang kanyang mga kagamitan. Dito na lamang daw muna kami sa kanyang bahay at ayusin ang aming mga gamit. Sinabi rin niya na iwanan na lamang daw namin ang mga ito sa kanyang bahay dahil makakaabala lamang ito sa amin. Kinagabihan gaya ng pangako ni Mang Janong ay pupunta na nga kami ng Biringan. Sa bahay pa lamang niya ginawa na niya ang orasyon ng pagbabalat kayo. Wala namang nagbago sa mga itsura namin. Nawalan lamang kami ng piltrum pero ang sabi niya ay hindi lang naman daw ang piltrum ang basihan ng mga engkanto kung tao o kauri nila ang kanilang nakikita. Nararamdaman daw nila iyon sa enerhiya ng katawan at binago rin iyon ng orasyon ni Mang Janong kaya walang makakaalam na mga tao talaga kami. Pero tumatagal lamang daw ng 1 araw ang kanyang orasyon, kaya kailangan rin namin makabalik bago yun matapos dahil lubhang mapanganib raw sa mga tao ang Biringan. Lalo na sa mga katulad naming walang permisyon na pumasok doon. Naglakad kaming 3 patungo sa kakahuyan hanggang huminto kami sa isang malaking puno. Doon na sinimulan ni Mang Janong ang kanyang orasyon. Pinaatras niya muna kami ng bahagya at pagkatapos ay naglabas siya ng kanyang mga gamit. Makalipas lamang ang ilang sandali ay may nakakasilaw na liwanag na lumabas mula sa puno. Inutusan niya kaming pumasok at kahit na nag-aalangan ay ginawa pa rin namin yon. Pagkatapos noon ay napunta kami ni Warren sa isang kakahuyan. Nakamukha lamang din ang kakahuyan na pinanggalingan namin pero ang kaibahan lamang ay umaga na yon at hindi na gabi. Makalipas lamang ang ilang sandali ay lumabas na rin mula sa puno si Mang Janong at isinarado niya ang lagusan. Nang matapos niyang gawin yun ay naglakad na siya sa kakahuyan at saka naman namin siya sinundan at nang makalabas na kami sa kakahuyan ay ibang kapaligiran ang bumungad sa amin. Tama nga kanyang sinabi, para kaming nasa isang malayong hinaharap dahil napakamoderno ng teknolohiya rito. Matatayog ang mga gusali, puro mamahalin ng mga sasakyan pati na rin ang kalsada ay napakaganda. Pero hindi yun ang oras para mamangha. Dahil isa lamang ang sadya namin, yun ay ang hanapin si Juday. Ginabayan kami ni Mang Janong habang naglalakad sa kalsada. Mabuti na lamang at pinasuot niya kami ng makaluma pero magagarang mga damit dahil naaangkop iyon sa suot ng mga engkantong nakikita naming naglalakad. Nang tanungin ko siya kung paano namin mahahanap si Juday, malaking syudad na ito at sinabi niyang hindi siya pumunta rito ng walang plano. At hindi rin daw siya makakalabas-pasok ng Biringan kung wala siyang mga koneksyon. May bahay rin daw siya dito at doon daw muna kami pupunta. Hindi naman iyon kalayuan kaya agad namin itong napuntahan. Lahat ng bagay na naranasan namin sa loob ng Biringan ay pawang hindi namin inaasahan, lalo na nang makita namin ang bahay ni Mang Janong. Nakakalula ito sa laki at mamahalin rin ng mga kagamitan. Hindi namin nakalain na ang isang taong kagaya niya na kubo lamang ang bahay sa Gandara ay malapalasyo pala ang bahay sa Biringan. May mga alipin din pala siyang mga tao pero hindi niya pinagmamalupitan ng mga yon.
Itinuturing niya silang pamilya kaya naman malugod sila sa kanya. Yun lamang ang mga aliping nakita namin na magandang pamumuhay at nang tanungin ko sila kung ayaw na ba nilang bumalik sa aming mundo ay iisa lamang ang kanilang sinabi. Wala na raw silang babalikan doon dahil napaglipasan na sila ng panahon. At ang nakakagulat ko pang nadiskubre ay hindi pala si Manong Janong ang nagdala sa kanila rito, kundi ibang mga engkanto na sinilaw sila ng kayamanan. Binili lamang daw sila ni Mang Janong at mula noon ay naging mabuti na ang kanilang pamumuhay. Hindi kagaya ng ibang mga engkanto na pinagmamalupitan sila. Lahat din pala sila ay alaman lihim ni Mang Janong, pero dahil sa kabutihang pinapakita nito sa kanila ay nananatiling ligtas ang tunay na katauhan ng matanda. Nagtanong-tanong si Mang Janong sa kanyang mga alipin kung may nababalitaan raw ba sila tungkol sa isang lalaking engkanto na nagngangalang Ian na nagdala ng isang babae sa Biringan, isang estudyante na mula pa ng Maynila. Sumagot naman sila at sinabing marami raw silang nabalitaang engkanto na nagdala rito ng babae lalo na mga estudyante. Pero kung Ian daw ang pangalan, ay may alam ang isa sa kanila. Naging mas lalo akong interesado nang marinig yon, kaya itinuon ko ng mabuti ang aking atensyon at pandinig, lalo na nang ituro nito kung saan parte ng Biringan ang sinasabi niyang Ian na nagdala ng babae. Nang marinig namin ang kinakailangan naming detalye ay agad kaming umalis na tatlo. Pinuntahan namin ang lugar na sinasabi ng alipin ni Mang Janong at hindi naman iyon kalayuan kaya nilakad na lamang namin. Hindi namin alam mga eksaktong bahay kaya nilibot namin ang buong lugar at hindi nagtagal na silayan ko ang matagal ko nang hinahanap, si Juday, at kasama nga niya si Ian sa isang lugar na puno ng mga engkanto. Para iyong plaza na nanonood silang dalawa ng palabas. May mga nagtatanghal kasi at nakikita kong masaya ang kanilang mga muka. Napaluha ako ng mga sandaling yon dahil sa wakas ay natapos rin ang 3 buwan naming paghahanap. Narito na siya. Narito na si Juday sa aking harapan at buhay siya. Wala ring galos sa katawan. Gusto kong tumakbo papalapit sa kanilang dalawa pero pinipigilan ako ni Mang Janong at tinanong kung ano ba ang gagawin ko. Sinabi ko sa kanya na nakita ko na si Juday. Nagtanong naman si Warren kung saan banda kaya itinuro ko ito. Napabulong si Warren at sinabi niyang siya nga ito. Nang malaman ni Mang Janong na natagpuan na namin ang babaeng aming hinahanap ay sinabihan niya kami na huwag magpadalos-dalos ng kilos. Lalo na't nasa teritoryo kami ng mga engkanto at napakarami nila. Nang mabanggit niya yun ay kumalma na ako pero naitanong ko kung bakit napakaraming mga engkanto sa paligid at bakit may mga nagtatanghal. Sumagot ang matanda at sinabing marahil ay araw ngayon ang kapistahan ng Biringan, pero sinabi ko sa kanya na 4 na buwan nang nakararaan ang umalis sina Juday at Ian para sa kapistahan. Tinanong naman niya kung nakalimutan ko na raw ba na naiiba ang takbo ng oras dito. Marahil daw ay wala pang isang araw na narito si Juday. Naintindihan ko naman ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay naghintay na ako ng kung ano bang susunod naming hakbang. Ngayong nakita na namin si Juday. Sinabi ni Mang Janong na wala raw kaming ibang dapat na gawin kundi ang sundan lamang sila ng tingin hanggang makahanap kami ng tamang tiyempo. Hindi raw kami makakagalaw habang napapaligiran kami ng maraming mga engkanto. Kinakailangan raw lumayo din kami ng kaunti para hindi nila kami makita. Baka raw makita kami at mabulilyaso ang aming plano. Kagaya ng sinabi ni Mang Janong ay lumayo kami ng bahagya at hindi ko naman tinanggal ang tingin ko sa kanilang dalawa. Hindi ko na pinansin ang nangyayaring pagtatanghal dahil baka malingat lamang ako ng sandali ay mawala na silang dalawa sa aking paningin. Tanghali na nang matapos ang palabas at isa-isa na ring umaalis ang mga engkanto sa paligid. Naglalakad na rin papalayo ang dalawa kaya lumakad na rin kami para sundan sila. Nakita namin sila na bumibili ng pagkain sa paligid. Mukhang nagutom ata sila at nang matapos bumili ay dumiretso sila sa isang parke. Pinagmamasdan namin sila habang kumakain at nang tumayo si Ian para iwanan si Juday ay doon na ako nagkaroon ng pagkakataon. Binigyan ako ni Mang Janong ng isang maliit na bote. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob nun pero kinuha ko pa rin. Sinabi niyang isaboy ko yon kay Juday kapag nalapitan ko na siya. Pagkatapos ay hawakan ko ang kanyang kamay at mabilis na umalis sa lugar na yon.
Sinunod ko naman ang kanyang sinabi. Nang makalapit na ako kay Juday ay wala akong ginawa kundi ang isaboy sa kanya kung ano man ang laman ng bote at hinawakan ko ang kanyang kamay. Saka naglakad pabalik kina Warren at Mang Janong. Hindi naman nagsalita si Juday at sumunod lamang siya sa akin. Hindi rin nakita ng ibang mga engkanto ang aking ginawa dahil abala silang lahat. Nang makalapit na kami kina Mang Janong ay mabilis kaming naglakad papalayo dahil anumang sandali ay maaaring bumalik si Ian. At kapag nalaman niyang wala si Juday ay tiyak na hahalugugin niya ang buong paligid mahanap lamang ito. Mabilis kaming nakaalis sa lugar na yon pero nanatili kaming alerto at laging binabantayan ang aming likuran. Lakad takbo ang aming ginagawa dahil hindi namin alam ang mangyayari sa sandaling maabutan kami ni Ian. Ligtas naman kaming nakarating sa bahay ni Mang Janong at doon na nagkamalay si Juday. Nagulat siya nang makita kaming dalawa ni Warren at nagtanong siya kung nasaan si Ian. Sumagot naman ako at sinabing iniligtas namin siya kay Ian na isang engkanto dahil ginayuma siya nito para dalhin sa biringan. Nanahimik naman si Juday at ang akala ko'y ayos na ang lahat pero sinampal niya lamang ako at sinabing tigilan ko na raw ang mga kasinungalingan ko. Mahal daw niya si Ian at hindi siya ginayuma kaya wag ko raw sisiraan ang taong mahal niya. Hindi raw totoong engkanto si Ian. Isa lamang daw iyon sa mga kasinungalingan ko. Para naman patunayan ko'y gumamit si Mang Janong ng kanyang orasyon pangtanggal ng gayuma pero walang nangyari. Marahil ay hindi nga raw ginayuma ni Ian si Juday. Matapos yun ay sinabi ni Juday na paalisin na namin siya at ibalik na kay Ian pero hindi ako pumayag. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat na 4 na buwan na siyang nawawala at 3 buwan na namin siyang hinahanap ni Warren. Nasinuyod na namin ang buong summer para lamang hanapin siya at kaya pala hindi namin siya nakikita ay dahil hindi lugar ng mga tao ang biringan kundi mga engkanto at isa na nga si Ian sa mga yon. Hindi pa rin niya ako pinaniwalaan at nagsimula na siyang magsisigaw at magwala. Tigilan ko na raw ang aking mga kasinungalingan dahil wala raw iyong may dudulot na mabuti. Sinabi ko sa kanya na hindi ako nagsisinungaling at totoo ang lahat ng aking mga sinasabi. Pero kahit na anong paliwanag ang sabihin ko, ay wala siyang pinakikinggan. Ang alam kasi niya isa akong taong manloloko at babaero. Sinabi rin niya na kahit na anong sabihin kong paninira kay Ian ay hindi na siya maniniwala dahil napakasinungaling ko raw. Sinaktan ko na raw siya dati. Ginawa ko raw na miserable ang kanyang buhay dahil pinaglaruan ko ang kanyang damdamin. Si Ian daw ang kaisa-isang taong nagsalba sa kanya. Habang lumalabas-labas raw ako noon kasama ng kung sino-sinong babae, ay nasasaktan naman siya at iniisip raw niya kung anong mali sa kanyang sarili. Bakit hindi ko siya magustuhan? Ginawa na raw niya ang lahat para mapansin ko siya pero palagi ko na lamang daw siyang binabaliwala. Tapos ngayon na masaya na raw siya kay Ian, ay bigla daw akong babalik para lamang siraing muli ang kanyang buhay. Nalungkot ako sa akin narinig. Hindi ko alam na ganoon pala ang epekto sa kanya ng aking mga desisyon. Umiiyak na siya ng mga sandaling yon at ako naman ay lumuhod na sa kanyang harapan at hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Humingi ako ng tawad sa kanya at sinabing nagawa ko lamang ang pambababae dahil gusto kong ibaling ang pagtingin ko sa iba. Pagkatapos ay nagdesisyon na akong ikuwento sa kanya ang lahat, ang buong katotohanan at ang mga mali kong desisyon sa buhay. Sinabi ko na mula nang mapalapit ako sa kanya nararamdaman kong unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero natatakot akong aminin iyon dahil baka iyon pang maging daan para masira ang aming pagkakaibigan at pagiging malapit namin sa isa't isa. Pero habang tumatagal ay lalo lamang tumitindi ang nararamdaman ko at hindi ko na ito mapigilan. Kaya naman nagdesisyon na akong isugalan lahat. Aamin na ako at hindi ko na inisip kung ano pa ang magiging kapalit. Pero sa araw ding yun ay kinausap ako ni Ian at sinabing magpapatulong raw siya sa akin na ligawan si Juday. Doon na nasira ang aking diskarte at pinanghinaan na rin ako ng loob. Ano ba naman kasing laban ko kay Ian? Gwapo siya at papera. Isa pa'y mas nauna silang naging magkaibigan kaysa sa amin. Dahil sa pagkabigla ay napauo na lamang din ako at hindi ko na naisip na pagsisisihan ko ang desisyon kong yon. Sa araw-araw na panliligaw ni Ian kay Juday ay naiinggit ako. Ako dapat yon at hindi si Ian. Pero wala na akong magagawa dahil nakikita ko na unti-unti na rin siyang nahuhulog kay Ian.
At para maibsan ko ang lungkot na aking nadarama ay lumalabas ako kasama ng kung sino-sinong babae, pero hindi nila mapantayan si Juday, kaya naman pilit pa ako naghahanap ng iba pa. Ang akala ko kasi noon ay walang-wala akong pag-asa sa nag-iisang babaeng pinakamamahal ko. At noong mag-usap naman kaming dalawa ng kung ano ba ang tipo kong babae, ay hindi ko sinasadyang banggitin ang kanyang mga katangian. Kusa na lamang kasing lumabas yun sa aking bibig at kusang inihayag ang nilalaman ng aking puso. Pero ayokong traidorin ang kaibigan kong si Ian, kaya naman napilitan akong magsinungaling at sabihing biro lamang ang lahat ng yon. Isa pa yon sa mga desisyong lalo kong pinagsisihan dahil iyon ang dahilan kung bakit tuluyan na kaming napalayo sa isa't isa. Muli akong humingi ng tawad dahil nasaktan ko siya ng labis. Napakaduwag ko kasi, kaya naman ang sagutin niya si Ian ay labis akong nasaktan. At iyon na rin ang dahilan kung bakit ako natigil sa pag-aaral. Hindi ko siya sinisisi sa mga nangyari. Ang sinisisi ko ang aking sarili at ang mga desisyon ko na nagdala sa akin sa ganoong sitwasyon. Hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya at siya lamang ang babaeng aking pinapangarap. Kaya naman nang mabalitaan kung isang buwan na siyang nawawala, ay hindi na ako nagdalawang isip na hanapin siya. 3 buwan ang ginugol ko at hindi ako nawalan ng pag-asa. At ngayong kaharap ko na siya'y sinabi kong hindi ko na palalampasin pa ang pagkakataon. Hindi na ako makakapayag na mawala siyang muli sa akin. Nangako akong iuuwi ko siya kahit anuman ang mangyari, dahil iyon na lamang ang naiisip kong paraan upang mabawi ang lahat ng aking mga pagkakamali. Habang nagkukwento ay hindi ko mapigilang lumabas ang aking mga luha, ni hindi ako makatingin kay Juday at nakaharap lamang ako sa sahig. Nang tignan ko siya'y nakita kong punong-puno rin ng luha ang kanyang mga mata. Tumayo na ako noon at niyakap siya. Sinabi ko na kailangan na naming umuwi dahil hinahanap na siya ng kanyang pamilya. Matapos namin mag-usap ay saka naman dumating ang isa sa mga alipin ni Mang Janong at sinabing may 3 raw tao na pinag-hahanap ang ibang mga engkanto, isang babae raw at 2 lalaki, at ang utos raw ay dakpin ng babae at paslangin ng 2 lalaki. Alam kong kaming 2 yun ni Warren at si Juday, kaya naman kinabahan kami. Pero ang sabi ni Mang Janong ay wag daw kami mag-alala. Gumawa na naman siya ng panibagong orasyon para ibahin ang itsura namin ni Warren at Juday. Sa ganoong paraan daw ay hindi kami makikilala. At pagkatapos ay niyaya na niya kaming umalis dahil baka matunugan pa kami. Nang makalabas kami ng bahay ay nakita namin ang ibang mga engkanto na abala sa paghahanap. Nagkunwari kami sasama sa paghahanap dahil may malaki rin pabuya na naghihintay. Nagpanggap lamang kami hanggang sa makarating kaming 4 sa kakahuyan at agad na nagbukas ng lagusan si Mang Janong. Nauna kaming pumasok ni Juday at si Warren at si Mang Janong naman ang nahuli. At nang makalabas kaming lahat ay dumiretso na kami sa kubo ni Mang Janong. Doon ay nagkaroon kami ng signal at nagtunugan ang aming mga telepono sa dami ng mga tawag at text. Inabot din pala kami ng panibagong 3 buwan, pero sa biringan ay ilang oras lamang iyon sa amin. Dahil doon ay mas lalo pang naniwala sa amin si Juday. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya naniwala nung una. Sadyang hindi lamang kasi talaga kapani-paniwala ang mga nangyari. Nang araw ding yun ay nagpaalam na kami kay Mang Janong. Hinatid rin niya kami hanggang sa binabaan namin at bago maghiwalay ay may ipinabaon siya sa akin. Isang sisidlang gawa sa tela at nang buksan ko yon ay punong-puno ng ginto. Magpapasalamat pa sana ako pero hindi ko na siya makita sa paligid, pero bumulong pa rin ako dahil alam kong naririnig niya yon. Nang makauwi sa amin ay tuwang-tuwa ang nanay ni Juday. Ang akala kasi niya hindi na mahahanap ang kanyang anak. 7 buwan na kasi ang lumipas. Mabilis ding nalaman ng aming mga kaibigan ng balita at para bang nagkaroon ng munting reunion sa bahay ni Juday. Tungkol nga pala sa ginto ay pinagati-hatian naming 3 yon. Tungkol naman kay Ian ay wala kaming naging balita sa kanya. Hindi na rin namin siya nakita nung patakas kami ng biringan. At tungkol naman sa aming 2 ni Juday, makalipas kasi ng mga nangyari ay niligawan ko siya. Hindi naman nagtagal ay sinagot niya ako. Masaya na kami ngayon, pero hindi pa rin kami dapat na magpakampante dahil hindi namin alam kung kailan babalik si Ian para guluhin kami. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa pakikinig.